Hello guys! Welcome back to my channel, Mylene Ana Vlog. Meron akong gustong i-share sa inyo. Tungkol ito sa mga ideas, sa mga tips, tungkol sa isang negosyo sa maliit na puhunan lamang. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and pakiclick po ang bell notification upang maging update ka sa susunod ko pang mga video. Okay po. Meron po akong 7 tips. 7 po yung tips na yan. Tips, mga idea na pwede po nating gamitin pag tayo po ay nais mag-umpisa ng isang negosyo. Okay po. May 5,000 pesos ka. Gagamitin mo ba ang 5,000 kung saan lang? Ibibili mo ba ng mga damit, na mga pampaganda, na mga pampersonal? Wag po. Wag mo pong gagamitin sa mga ganyan ang pwede mo nang gamiting puhunan. Okay po. Ang 5,000 po, mainam na pong pangpaumpisa. Katulad po nitong tindahan ko. Nag-umpisa lang po yan sa 5,000 na puhunan. Ngayon po, yan po yung unang tips. Kaya dapat po, yung 5,000 ay gamitin mong panimula ng iyong tindahan. Hindi naman po kailangan ng sobrang laki agad ng puhunan natin. Kung tayo naman ay mag-uumpisa pa lang at wala naman tayong malaking puhunan, pwede na po iyan yung 5,000. I-divide lang naman po natin yung 5,000 na yan sa mga item. Yung kaya lang po ng 5,000. Halimbawa po, itlog, noodles, sugar, kape, tinapay, biskuit, or bigas, gatas. Yung kayang-kaya lang po ng 5,000. Siguro guys, ang pangalawang tips na ibibigay ko sa inyo ay pwesto. Kailangan guys, pwesto po kasi yung importante din. Dapat makita rin natin yung pwesto natin na okay siya sa tindahan. At sana wag na muna tayong mangupahan. Kasi kung uupa po tayo ng pwesto, saan pa po mapupunta yung tubo ng ating tindahan? Kulang pa po iyon para sa bayad po ng upa. Kung may bahay ka naman, why not? Doon ka na po magpwesto. Kung yung bahay mo naman po, nararating ng mga tao, may mga kapitbahay ka, okay na po na mag-umpisa po muna tayo sa sarili nating bahay. Hindi na po tayo lalayo pa. Andyan ka na sa sarili mong bahay. So, ikatlong tips ay siguro po maging masipag po tayo guys. Kailangan po marunong po tayong magtala. Marunong po tayong kumbaga po yung mga halaga po ng presyo. Kailangan po natin na bigyan po natin ng kasipagan. Kasi po ang tindahan hindi po basta-basta lang na itinayo mo lang yan, okay na. Kailangan po, meron po tayong sipag. Tsaka po dapat, ang tindahan po ay hindi natin kailangan iasa kung kani-kanino. Hindi natin dapat iasa sa anak, sa asawa, sa kaibigan, sa kapatid. Hindi ko naman sinasabing wala tayong tiwala sa kanila. Pero paano ba natin mapapalago ang ating negosyo kung kani-kanino lang natin ito ipapahandle? Bilang isang may-ari ng tindahan or ng kahit na ano pang negosyo, dapat ikaw mismo ang maghahandle nito. Okay po, ika-4 po, siguro, importante rin po ito yung
alam natin kung saan tayo mamimili. Saan tayo mamimili ng ating mga paninda. Halimbawa po, sa palengke, sa groceryhan, dapat marunong po tayong mag-survey. Kasi po, kung mura po nating mabibili ang ating paninda, ay mura din po nating maiitinda. Pag mura po ang ating bilihin, ang ating paninda, marami pong mamimili at babalik-balikan po tayo. Okay po. Ang ikalimang tips ko po ay huwag po tayo munang maging maluho. Huwag tayong masyadong maluho. Dahil kung iaasa po natin lahat sa ating tindahan, siguro po ay wala na po tayong tutubuin at hindi na po lalago ang ating tindahan. Kung iaasa po natin lahat sa tindahan, kapag meron ka lang pong nakita na gustong kainin, yun sa tindahan mo, kakainin mo na rin. Wag po. At pag meron kang nakita sa cellphone mo na sale sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada, ay i-order mo na rin. Iwasan po natin yung mga ganyang bagay. Okay po, ang number 6 po siguro para sa akin ay, para sa akin po importante ito Dapat alam natin na yung mga ganito po. Nalulungkot po ako kasi karaniwan marami pong ganito. Yung number 6 po, dapat hindi po tayo mahilig pumunta sa London. Baliw ka yata Hindi po ba, layo ng London. Ano po bang ibig sabihin ko sa London? Huwag po mahilig mag-loan. Loan doon. Loan diyan. London. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Huwag pong mahilig mag-loan sa mga lending, Bombay, o kung sino pong mga nag-o-offer po sa atin. Huwag po natin i-grab yung pangungutang ng pangungutang. Kasi po, andali pong gastusin ng pera. Ilalagay po natin sa tindahan yung ni-loan. Kung ilan naman po sila, wala na pong mangyayari. Ilang buwan nating babayaran, saglit lang po, mauubos na. Pag naubos si puhunan, wala na. Sarado na ang ating tindahan. Okay. Meron pa po palang isa. Siguro ito na lang po yung pang-pito. Okay. Yung pang-pito po ay dapat po mabait po tayo sa ating mga customer. Kailangan po yan. Kasi kung mabait po tayo sa ating mga customer, mamahalin din po nila tayo. Kaya kailangan ang mga customer po natin, alagaan natin. Lalo na po yung mga kapitbahay natin. Kailangan po maging mabait tayo. May respeto. Para po, kasi po yung mga kapitbahay, unang-una, sila po yung unang-unang bibili sa atin. O, di po ba? Kaya dapat maging mabait po tayo sa kanila. Okay po. Siguro sa ngayon po, hanggang dito na lang po yung tips, ideas na ibibigay ko po sa inyo. Siguro sa susunod, dadamihan ko pa po. Kaya sana po ay may natutunan din po kayo sa akin. Sa akin po mga binigay ko mga ideas sa inyo, mga tips. Kasi po, under observation ko po yan sa aking sarili. Salamat po sa lahat po. Sana po ay patuloy niyo po akong suportahan. Thank you po.